Factio Daily. Ang donut o donut ay isa sa mga pinakakilalang pastry sa buong mundo. Bagaman maraming anyo at lasa, ang klasikong hugis na may butas sa gitna ay siyang naging simbolo nito. Maraming bansa ang may sariling bersyon ng pritong tinapay, ngunit ang modernong donut na kilala natin ngayon ay nag-ugat sa impluwensya ng mga imigranteng Olandes sa Amerika noong ika-19 na siglo. Ayon sa mga tala, tinawag ng mga Olandes ang kanilang bersyon na olykoek o oil cake, isang pritong tinapay na puno ng pampatamis. Noong una, wala pa itong butas sa gitna. Sa halip, ito ay buo at madalas ay may matamis na palaman sa loob. Gayunpaman, may mga problema sa pagprito ng ganitong anyo na nagbunsod ng pagbabago sa disenyo. Isa sa mga unang Amerikanong nagpauso ng butas sa donut ay si Hanson Gregory, isang marinero noong 1847. Sa kanyang salaysay, ginawa niya ang butas upang matiyak na pantay ang pagkaluto ng tinapay. Ang ideyang ito ay unti-unting naging pamantayan sa paggawa ng donut sa iba't ibang panig ng mundo. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin ng kultura at komersyal na merkado ang donut. Hindi lamang ito simpleng pagkain, kundi naging representasyon ng tradisyon, alaala, at kahit simbolo ng modernong pamumuhay. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may butas ang donut ay ang usapin ng pagluluto. Kapag masyadong makapal ang gitna ng tinapay, may posibilidad na hindi ito maluto ng maayos, na nagreresulta sa hilaw na bahagi sa loob. Ang pagkakaroon ng butas ay nagpapahintulot na maging pantay ang temperatura at pagkaluto mula gitna hanggang gilid. Sa komersyal na produksyon, mas madaling tiyakin ang consistent na kalidad kapag may butas ang bawat piraso. Hindi lamang nito pinaikli ang oras ng pagluluto, kundi nagbigay rin ng mas magaan na tekstura sa kabuuan. Ang resulta, mas malutong sa labas at mas malambot sa loob. Isa pang praktikal na benepisyo ay ang transportasyon at pagbebenta. Mas madaling hawakan at i-display ang mga donut na may butas, lalo na kung ito ay nakasabit sa mga rack o nakasalansan sa mga kahon. Ang formang ito ay naging epektibo para sa parehong maliit na panaderia at malalaking kumpanya. Kung iisipin, ang butas sa gitna ay isang simpleng solusyon na may malalim na impluwensya sa kalidad at katanyagan ng produkto. Ito ay halimbawa ng praktikal na inobasyon na naging tradisyon. Bagaman malinaw ang praktikal na dahilan, may mga kakaibang teorya rin tungkol sa pinagmulan ng butas sa donut. Isa sa mga ito ay ang ideya na mas madaling hawakan ang donut habang kumakain, lalo na noon na wala pang gamit tulad ng tissue o plastic bag. Sa pamamagitan ng butas, mas madali itong tusukin gamit ang tinidor o sabitan sa steak. May ilan ding naniniwala na ito ay impluwensya ng disenyo ng mga ring-shaped bread mula Europa, gaya ng bagel. Posibleng inangkop lamang ng mga Amerikano ang hugis na ito sa pritong pastry. Dahil magkapareho ang prinsipyo ng pantay na pagluluto, maaaring naging natural na pagpili ito. Mayroon ding mga kwentong kaugnay ng simbolo at swerte. Sa ilang kultura, ang hugis bilog na pagkain na may butas ay sumisimbolo ng kasaganahan at walang hanggang swerte. Bagaman walang matibay na ebidensya, ito ay bahagi ng mga anekdotang nagbibigay kulay sa kasaysayan ng donut. Sa huli, mahalaga ring tandaan na ang mga teoryang ito, bagamat hindi palaging suportado ng matibay na ebidensya, ay nagpapakita ng interes ng tao sa pag-unawa sa simpleng bagay na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang disenyo ng donut ay nagbigay daan sa mas mabilis na produksyon at mas matatag na industriya. Sa modernong pabrika, ang mga makinang gumagawa ng donut ay nakaprograma upang automatikong bumuo ng hugis na may butas, na nagpapabilis sa output at nagpapababa sa gastos sa produksyon. Sa aspeto ng marketing, naging trademark na rin ang hugis na ito. Sa isang tingin pa lang, alam na ng tao na ito ay donut. Ang simplicity at recognizability ng forma ay nakatulong upang maging mas matagumpay ang pagbebenta sa iba't ibang merkado. Sa kultura, ang donut ay naging bahagi ng imahe ng mga coffee shop, pulis sa pelikula, at maging sa mga kompetisyon sa pagkain. Sa ilang bansa, may sariling twist sa disenyo at palaman, ngunit nananatiling laganap ang bersyong may butas. Sa kabuuan, ang simpleng desisyong maglagay ng butas sa gitna ay may malawak na epekto sa negosyo, kultura, at kasaysayan ng pagkain. Ito ay patunay na ang maliliit na inobasyon ay maaaring magdala ng pangmatagalang impluwensya.
Ang butas sa donut ay hindi lamang usapin ng aesthetic. Ito ay resulta ng kombinasyon ng praktikal na solusyon, impluwensyang kultural, at marketing strategy. Ang pagsasanib ng mga ito ang nagpatatag sa identidad ng donut sa pandaigdigang merkado. Sa pag-aaral ng mga simpleng bagay gaya nito, natutuklasan natin na maraming produkto ang dumaan sa pagbabago upang umayon sa pangangailangan ng tao at sa teknolohiya ng panahon. Ang donut ay isang malinaw na halimbawa ng adaptasyon sa pagluluto at komersyo. Mahalaga ring kilalanin na ang kasaysayan nito ay pinaghalong katotohanan at alamat. Ang ilang bahagi ay malinaw na suportado ng ebidensya, habang ang iba ay bahagi na lamang ng imahinasyon ng mga tao na nagbibigay aliw sa kwentuhan. Sa huli, ang butas sa donut ay isang paalala na kahit sa pinakamaliit na detalye, may kasaysayang nag-ugat, may layuning tinugunan, at may kulturang naipasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sean. Factio Daily.